So nakaraan na aming natalakay po at nariyan nga po na mention ko na three persons in one God, hindi triune God, hindi Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kundi mayroon lamang isang Diyos at ito po ay nagkaroon ng offices o katayuan o kalagayan sapagkat mayroong plano at panungkalang Diyos na mayroon lamang isang Diyos na ito po ay ang greatest commandment sa all na paulit-ulit kong sinasabing, O Israel, the Lord our God is one Lord. At meron pong madugtong yan, hindi lamang na siya dapat nating makilala, kundi mayroong kasunod, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, nariyan po ang Ama, dito po ang Creator, and then, ang Ama nito, ang sabi ng Philippians 2:9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, nananahan ng kanyang kapustusan, ang kapahayagan ayon sa laman. Nandulog na po. So, ang Diyos nito ay nagkatawang tao at narinig po mga kapatid bilang anak ng Diyos, kordero ng Diyos, ulit-ulit ko sinasabi, anak ng tao, na siya po ay ang Redeemer, at nandiyan nga po na mission sa Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and shall call his name is Jesus. And sabi noon, and from their sake, their people from their sins. So, yung anak na ito po ay ang pangalan ay Jesus. And then yung third offices of manifestation of the God Almighty, ito po yung Holy Spirit or Holy Ghost. So, ating natalakay yung part 4 nakaraan na gaano po ito po kahalaga, bagamat naputol. So, kinakailangan nito po ay ating ma-receive. In the Old Testament, it is a promise. Ito po ay pangako ng ating mahal na Panginoon. And then, in the New Testament, nagkaroon po ito ng katuparan. In the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Ang sabi po ng Acts 2:17. So, dito ay pinakikita na mayroong initial pangunahin. No? Ibig sabihin, mayroong kang makikita. So, mayroon tayong mararamdaman maging sa ating mga sarili at ito'y mapapatunayan ng God Almighty na ito po ay ating mararanasan sa ating buhay kapag ang Espiritu ay narisip natin. So, na-mention mo po na rin po sa Bible, yung tinanggap ng disciples, ng apostles ng ating Panginoon, sa Acts chapter 2, na sila'y nagkakatipon sa upper room at the day of Pentecost, 120 katao sila, at nagkaroon ng rising mighty wind, nagkaroon ng malakas na hangin, and then nagkaroon ng katulad ng dilang kawangis ng apoy, at dumako sa kanila, and then sila po ay nag-speaking of tongues. At yung naroon ng nawaan ng mga nandoon, yung mga Galileo nito na sila nagsalita ng mga Arabo, Chinese, Japanese, Filipino, at nariyan. So, bagamat walang Pilipinong nakalagay doon, so ibig sabihin dahil maraming na-mission, tapos namin yung mga Pilipino. At naunawaan naman po ng mga nakakarinig ng pagsasalita ng mga apostoles, ng mga alagad ng Panginoon, na bakit nila sinasalita yung ating lengguwahe. So, nagkaroon po ng mga salita na nakakinggan. Ulitin ko lang po, yung iba sabi nila, ito ay kamanghamangan. Nagawa ng Diyos. Subalit,
Yung iba, ang sabi nga nila, sila yung response ng Espiritu ng aral. So, ipinakikita ng Banal na Kasulatan na ito po ay napakahalaga, na ito po ay ating patanggap. So, hindi po tao ang nagbabautismo sa Espiritu. Ang nagbabautismo ng Espiritu ay walang iba kundi ang Diyos. Subalit, ipinakikita ng Banal na Kasulatan na maaaring maging daluyan ng pagpapala, maging daluyan ng kapangyarihan ang bawat mga naglilingkod sa Diyos. So dito po sa Banal na Kasulatan, may pagkakataon na kanilang nare-receive ang Espiritu ng Panginoon before na sila ay nagpapabaptize sa pangalan ng ating Panginoon. So, ipinakikita ng Banal na Kasulatan, tingnan po ninyo ang pangyayari. Dito po sa Aklat ng Gawa, chapter 10, verse 44, na ganito po hanggang 48, nang si Cornelio, nandoon siya kasama yung mga loved ones niya, yung mga friends, yung mga neighborhood niya, at nariyan yung mga nobleman at ipinakikita. So, ang lahat ng nandoon at nandoon si Apostol Pedro ay nangaral ng salita ng Diyos. So, si Cornelio, hindi ito isang Hudyo, hindi ito po ay isang Hentil. So, habang nagsasalita po, sabi po ng Banal na Kasulatan, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita, at silang sa pagtutuli na nagsasampalataya ay nakamangha lahat na nagsiparong kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga Hentil ang kaloob na Espiritu Santo. Sapagkat nangarinig nilang na nagsasalita ang mga ito ng mga bikha at na nagpupuri sa Diyos, nang magkakayo'y sumagot si Pedro, mangyayari bagang adlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautisman itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ng Kristo na magkakaroon panalig sa Kanya na matarang mga ilang araw. So, ipinakikita napakahalaga na ito ay manahanan sa atin. At ito rin ang siyang nagpapatibay na ikaw, ako, ay tunay na anak ng Diyos. Kung tayo ay paghahari sa pamagitan ng selyo na yan, na ipinakikita naman ng Banal na Kasulatan na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos sapagkat mayroong anak ang demonyo. Mayroong ding anak ang demonyo. Ayon sa John 8:44, ang inyong ama ay sinungaling, kaya mayroong pong magiging anak ang demonyo. So, sa Banal na Kasulatan, sa Romans chapter 8, verse 14 up to 16, ipinakikita na ang sinuman na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, hallelujah, sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapot tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagpupukpok, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Yung Aba, Ama din po. Ipinakikita na ang sino man na walang Espiritu ng Diyos, ang sino man na walang Espiritu ni Kristo, ay hindi sa Diyos at hindi
siya anak ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu ito, ang sino man na pinapatnubayan at ang sino man na tinatahanan ng Espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. Kaya ito ay dapat nating ingatan. Huwag nating ayaan na mabigati. Kapag tayo nakakagawa ng pagkakamali, pagkakasala at nariyan, ito po ay napipigati, nalulungkot, nalulumbay. Kaya nais ng ating Diyos na tayo ay lumakad na naaayon sa Kanyang nais, sa Kanyang kalooban. Gaano ito kahalaga? Ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 26 ng Romans chapter 8, ipinakikita na ganito po ang kadugtong. At ganoon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga ibig na hindi may siksay sa pananalita. Siya ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Meron tayong kahinaan, marunong tayo, at ang Espiritu nito ang siyang tutulong sa atin. Siya ang kikilos at malayang kumilos sa ating mga buhay, at ang Espiritu nito ang siyang tutulong upang ikaw ay magtagumpay, upang ikaw ay magwagi, upang makita ng ating Diyos na banal na hindi natin kaya sa ganang ating sarili. Kaya kailangan natin at ito, kapag ito'y nananahan sa atin, makikita natin ang malayang pagkilos nito sa ating buhay at mayroong pagbabago. Dahil kung ito'y mananahan sa atin at iingatan natin, ang bunga ng Espiritu, ito ang dapat makita. Kinakailangan mag-manifest, mahayag, ibig sabihin, ang bunga ng Espiritu dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, nananan sa iyo, tinataanan ka, ikaw ang templo ng Diyos, so kinakailangan yung bunga na ito, kinakailangan pagsumikapan natin sa tulong at bagat biyaya ng Panginoon na ito po yung makita sa atin. Merong love, joy, long-sufferings, goodness, temperance, meekness, faith, na rin po, mga kapatid, na ito po ang dapat makita sa atin. So, mga kapatid, ang sabi nito, hindi ka rin marunong manalangin. Mayroong pagkakataon na sabi ng Biblia na hindi mo maisinsay, hindi mo masabi. Subalit kapag ang Espiritu ng Panginoon, ito ang siya tumutulong sa iyo, may mga bagay na iyong mararanasan sa buhay. Bakit? Nagtataka ka yung mga bagay na wala naman sa iyong isip, na hindi mo naman alam, ikaw ay pinapatnubayan, tinutulungan ng Espiritu ng Panginoon, at nariyan kung saan na ikaw ay makakapanalangin ng maayos na ugnayan sa ating Diyos na makapangyarihan. Kinakailangan sa tulong ng ating Panginoon na ating maunawaan ang role. Ibig sabihin, yung pagkilos nito.
sa ating buhay? Ano yung maaari nating maranasan? Ano ang dahilan o bakit kinakailangan na ito ay manahanan sa ating mga buhay? Hindi lang na alam natin na mayroong Espiritu Santo, mayroong Holy Ghost, sapat na hindi po. Kinakailangan sa tulong, biyaya at habag ng Diyos, na kaya kinakailangan yung pag-aaral na maging kayuman ay dapat magsiliksik ng mga salita ng Panginoon at sa pagdating ng araw at panahon na tayo po ay lalago sa ating pong espiritual na pamumuhay. Huwag ninyong isipin, mga kapatid, na after ng gawain, na ikaw man ay musician, na ikaw ay mga awit, na ikaw man ay mga ngaral, na anuman ang ating katayuan, na iniisip mo ng miyembro ka lamang after ng gawain, sapat na ito, after nito, wala na, nandyan po yung makamundo at nariyan na wala na tayong desire o sensibilidad sa mga bagay na pang-espiritual. Mahalaga na saan tayo mapadako dahil tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu at dito ang Espiritu ito ang siyang dapat makita sa atin yung bunga ng Espiritu at yung ating pamumuhay at dito nila makikita na tayo nga ay tunay na pagkahari, mga anak ng Diyos sapagkat yung lumalabas sa ating bibig ay kakaiba. Yung ating mga kinikilos, yung ating mga ginagawa ay kakaiba sa mga taong namumuhay sa mga sanlibutan na gawain. At hindi natin lubusan maunawaan ang mga bagay na espiritual kung wala ang guidance, kung wala ang pangunguna, kung wala ang pagtuturo ng Diyos, at kung wala ang Espiritu ng Panginoon, hindi natin maunawaan lubusan ang mga bagay na pang-espiritual. Kaya sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9 up to 14 hanggang 16, so ipinakikita dito yung mga taong karnal at yung mga taong espiritual. Yung mga taong karnal, makamundo, at meron din tinatawag na carnal Christian, baby Christian, na sila po, mga kapatid, ay hindi mature. Sinasabing Christian, pero yung kanilang pamumuhay ay katulad ng mga taong mga unbeliever. They call professing Christians, sa salita na sila Kristiyano, subalit sa pamumuhay, dinedeny nila ang ating Panginoon. Kaya sabi nito, yung mga bagay na mga espiritual, hindi maunawa ng mga taong karnal, subalit ang mga taong nasa espiritu, na unawaan nila ang mga bagay na pang-espiritual, maging yung mga bagay na hindi man nila narinig, na hindi man nila nakita, nang dahil sa kapangyarihan, sa biyaya at patnubay ng Espiritu Santo, ang mga bagay na ito ay ating maunawaan dahil ang Diyos at ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, ito ang siyang magpapaunawa. Na dapat gaya ng sakat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at narinig ng tenga, hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos nila na nagsisiilig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Yung mga malalalim, mga bagay na maaari ikaw ay ma-amaze, mabangha sa kadakilaan ng Diyos, na maaari nating maunawaan at maranasan sa ating buhay. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao.
na nasa Kanya. Kaya hindi naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala na sino man maliban na ng Espiritu ng Diyos. Unawaan ninyo, gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng Espiritu ng Diyos. So, hindi natin maunawaan ang mga bagay. Maging ang bawat minimiti, ang bawat panukala, ang bawat adhikain, ang plano ng Diyos, maliban lang na wala ang Espiritu at nubay ng Panginoon. Nandiyan ang Bible. Nandiyan. Maaari natin makabasa, pero ang mahalaga sa tulong at biyaya at habag ng ating Ama na ating naunawaan kung ano ang nakasaad, kung ano ang ibig sabihin. Maaari tayong mag-isip ng ating sariling karunungan, ng ating sariling unawa, subalit kailangan natin ang pangunawa na ito ay nanggagaling sa Diyos upang tayo ay hindi mapahamak, upang tayo ay hindi mapariwara, upang tayo ay magkaroon ng tamang interpretasyon sa mga salita ng Diyos. Ang ating pagkatawag, ang ating katayuan ay paulit-ulit kong sinasabing hindi ito ordinaryo. Hindi ito pangtao. Ito ay mayroong pagkikipagbakang espiritual na natin ang kaaway na siyang mahadlang upang ikaw, ako, tayo ay kanyang makuha. Tayo ay kanyang gamitin. Kaya kinakailangan natin ang kapangyarihan, ang Espiritu ng ating Panginoon. Nakasalalay ang ating mga kaluluwa. Hindi totoo yung once you are saved, always saved. Tinanggap mo na ang Panginoon na anumang oras na kahit ikaw ay mag-backslide, ikaw ay mabuhay sa kasamaan, ikaw ay ligtas niya. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos, kinakailangan lumakad ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Bigay-bawi, binigay naman ng Diyos, babawiin pa. Ang kaligtasan ay nandiyan. Kung ikaw ay mananatili sa katwiran, nang dahil sa biyaya, nang dahil sa tulong at kapangyarihan ng Diyos. So, ang sabi po ng banal na kasulatan, ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu nito ay mula sa Diyos, hindi sa sanlibutan, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Verse 13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Tingnan ko ninyo, hindi ito itinuturo ng karunungan ng tao, sapagkat mayroong 4 na klaseng karunungan ayon sa James chapter 3 verse, nanibasahin natin yung karunungan na ito, karunungan ng tao, karunungan ng sanlibutan, karunungan ng demonyo, at kinakailangan natin ang wisdom from above. Ito yung wisdom, karunungan na kailangan natin na sinabi ni James chapter 1 verse 5 na humingi ka ng katalinuhan o karunungan sa Diyos at ang Diyos ay hindi mapagkait. Ang sabi po ni James chapter 3 verse 15 na ganito po ang kasaan. Hindi
Ito ang karunungang bumawa mula sa itaas, o verse 14, ating umpisan po, nang sabi nito ay ganito, ngunit kung kayo mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi ay doon mayroong kaguluhan at ang lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, kuning-kuning malinis, sa kamapayapa, banayan, madaling kanaingan, kuskus ng kaawaan, ng mabubuting dubunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbaba, walang pakunwari, at ang bunga ng katwiran ay nanataling sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. So maraming mga taong matatalino, maraming mga taong talagang yung kanilang talagang wisdom, ito po ay kakaiba. Pero gaano ka magkatalino sa mundong ibabaw nito kung wala yung karunungan na nagbubuhat sa Diyos na ito ang siyang magpapaunawa sa iyo upang maulawan, maglubusan ang katwiran, ang kalooban upang ikaw ay lumakad sa nais ng Diyos. At ang karunungan yan, maliban sa ating hiningi, sabi nga ng Proverbs 10:9, Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and destruction. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ang takot sa Panginoon ay, sabi po, ay pasimula ng kalaman, ngunit ang mangmang ay mahamak sa karunungan at turo. 10:9, na ganito po ang nakasaad. Verse 9, so 9:10 po. 9:10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Kapag nakilala natin ang Diyos, nariyan yung unawa. At nariyan, kapag tayo nagkakaroon ng banal na takot, na mayroong panginginig, tunay na pagkatakot, na katulad ni Joseph, na katulad ni Daniel, na sila'y tapat, na sila'y nagkaroon ng takot na magkasala, na lumabag sa kalooban ng ating Diyos na banal. At diyan nagpapasimula ang karunungan. At diyan ipaunawa ng Panginoon ang mga bagay na ikaw ay maaaring mamangha kapag ang Diyos ang nagpaunawa sa iyo. Kaya ay pinagkikita na mahalaga ang karunungan. In 1 Corinthians chapter 2 verse 14, kanina, o 13, na ganito po ang nasaad. Hindi sa mga salita ng tinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa tinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa pananalitang ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamagmangan sa Kanya, at hindi niya naunawa, sapagkat ang mga gayon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at sino may hindi sinisiyasat ng sinuman. In verse 16, kayo ay mayroong kaisipan ni Kristo, sapagkat sino nakakakilala ng pag-iis ng Panginoon upang situruan niya,
na dapat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kung nasa sa atin ang pag-iisip ni Kristo, ang iniisip natin ay pawang kabutihan. Ang iniisip natin ay ang mga bagay na pangkalangitan. At ang iniisip natin at ang isip natin ay pawang mabuti at maganda ang ating pag-iisip. Binigyan ni Apostol Paul na yung mga tao, mga nasalamat, hindi nila maunawaan at hindi nila tinatanggap ang mga bagay na pang-espiritual. Na maaaring ikaw ay usigin, na ikaw ay putiin, dahil hindi na naunawaan ang mga bagay na pang-espiritual. Binabahagi mo sa nila ng Diyos yung mga tao, mga karnal, mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Sabihin mong, malapit na magbalik ang Panginoon. Baka sabihin na, matagal mo na sinasabi yan. At hindi totoo yan. So mga kapatid, napakahalaga ang Espiritu nito kung bakit ito ay dapat manahan sa ating mga buhay. Yung mga sasakyan na sa labas, tricycle, single motor, yung 4 wheels. Subukin natin gamitin yung mga service na sasakyan niya na walang lamis. Ano ang mangyayari? Doon ka pala, yung kabambangan, kakak niya. Masisira, maingay, wala, hindi mo na magagamit. In spiritually speaking, without the Holy Spirit or Holy Ghost, hindi tayo maaaring gamitin ng Panginoon. Dahil ang Espiritu ito ay kapangyarihan. Ang Espiritu nito ang siyang ating teacher. Ang Espiritu nito ang siyang mag-guide sa atin sa tamang daan, sa tamang landas. Ito ang siyang magpapaunawa sa atin sa mga bagay na mag-espiritual. Ang Espiritu nito ang siyang langis na nanahan sa atin. Ito ang siyang nagbibigay sa atin ng katiyakan upang ikaw, ako, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat pinakikita sa John 4:14 na tinutukoy ng ating Lord nung kausap niya yung isang babaeng Samaritana na tinutukoy niya yung living water, and the living water is our Lord Jesus Christ. At ang Espiritu ito ang siyang babalang, ang Espiritu ito ay mananahan sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga ng Espiritu ito. Ibinakikita ng banal na salita, the parable of the 10 virgins, yung 5 wise, yung 5 foolish virgins. Dahil mayroong langis yung mga yung 10 virgins na 5, na ibig sabihin 5, meron silang lampara, nariyan naglilihab, lalong naglilingning yung ilaw, at yung langis ay nandiyan. Pero yung mga foolish virgins na maanda-tanda, ang aking paglilingkod nito ay hindi biro-biro. Ang aking pagkatawag ay hindi biro-biro. At huwag ninyong gawin ang inyong paglilingkod sa Panginoon ay pabiro-biro. Sapagkat darating ang araw, hindi ka rin bibiruin ng Panginoon kapag hindi mo inayos ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Buhay natin, hindi natin hawak. Ang mga nangyayari sa ating kapanahunan, yung dilubyo na yan, bagyo, maraming napinsala at marami na namamatay.
Huwag mong ipagyabang ang araw ng bukas. Dahil ang bukas, hindi mo alam ang mangyayari. Maging ako man, hindi ako nakakatiyak kung ako'y tatagal pa sa mundong ibabaw nito dahil hindi natin nahawak ang ating buhay. Sino man sa atin ay maaaring mawala. Subalit kung ikaw ay mayroong labis ng Espiritu nito ay na malayang tumikilos sa iyong buhay. Nawala ang buhay mo pag tinapang, mayroong katiyak. Pero kung tayo naglilingkod at ang paglilingkod natin, mga kapatid, ay hindi natin sineseryoso. Totoo, nangangaral ka, tumutugtog ka, umaawit ka, anuman ang ating posisyon, maging ako man, kung hindi ko inaayusin ang aking paglilingkod, ang aking relasyon sa ating Panginoon, useless lang ang pagpapagaling. Walang saysay ang aking pagpapagod. Walang saysay ang ating mga ginagawa ito. At kung hindi natin aayusin sa tulong ng ating Panginoon, at kung hindi tayo magiging seryoso, huminto na tayo dahil nagpapagod lang tayo. Mga kapatid, tunay na tayo ay pinagpala ng Diyos. Hindi man tayo naging masagana sa mga material at financial, pero ang pinakamahalaga, ikaw ay mayroong Kristo sa iyong puso. At ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa iyong buhay. Kaya ayusin natin ang dapat natin ayusin, yung mga bulong-bulungan, yung mga chismosa na walang katuturan, alisin natin. Yung mga bagay na walang katuturang bagay na ipinakapangihina sa ating paglilingkod na hindi nagiging pagpapala sa mga tao, sa mga kapatid, alisin natin ang mga bagay na yan at ipakita natin na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin kung tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala ng ating mga anak. Ano ang dahilan kung bakit dumalaki si David na siya magkasalat? Nang siya nagkasalat kay Bathsheba, nang siya magkasalat na pinapatay niya si Uriah na naging martyr. Dahil napakahirap na mapawalay sa presensya ng Diyos. Napakahirap na mawala ang Espiritu ng Diyos. Salamat sa Panginoon, hindi sa Old Testament, sa panahon ni Saul, na pinakikita na yung Espiritu ng Diyos ay sumakanya at ito'y napalitan ng masamang Espiritu at siya nagkaroon ng kaligaligan na siya ay nawalan ng kapayapaan. At ito ang dahilan kung bakit si David ay tumalangin at nagpakumbaba na siya ay tumangis, na siya ay nagluhod. Ang sabi ng 51 verse 10 ng crowd, created me a clean heart, O God, likhain mo ako, Diyos, ng pusong malinis. So cast me not away in thy presence, O Lord. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matwid na Espiritu sa loob ko. Huwag mo akong pansin sa harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Not take away thy Spirit is within me. Restore unto me the joy of salvation. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang Espiritu. Yan ang kanyang pagsusumamo, ang kanyang pagpapakumbaba, ang kanyang pag-iinagpis nang dahil sinagkasala. And then, tayo man ay nagkakamali, tayo man ay nagkakasala, tayo man ay bumabagsak. But thanks be to God, dahil ang Diyos na si merciful, na si mapagpatawad, na si maunawain. Subalit, mga kapatid, kung tayo ay mananatili sa hindi tama at kung mawala tayo at magkaroon ng rapture of the church at hindi tayo nakahanda,
Yun ang nakakatakot sa lahat ng bagay. At yan din ang aking kailangan sa Diyos doon pa. Kung ako ay may impyerno at hindi kita makakasama, Panginoon, kunin mo na. Dahil mahalaga na makapiling mo siya. Mahalaga na ikaw ay manatili sa presensya ng Diyos. Mahalaga na ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. Hebrews 10:31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Pagsumikapan natin, tayong lahat maging akman, kailangan namin ang panalangin ninyo. Kailangan namin yung pag-i-encourage ninyo. Kami man ay tao na katulad ninyo, mayroong kailangan marupok. Kahit na napakarami natin, kung hindi tama yung itinuturo, walang saysayang lahat ng mga bagay. Ang mahalaga, tama yung itinuturo. Hindi man tayo magagaling na magsalita, ang mahalaga yung katuruan, yung aral, yung doktrina. At mahalaga yung magsunod. Wala nang saysay kung ikaw ay nasa tama at hindi ka rin sumusunod. At ang inyong paglilingkod, ang ating paglilingkod ay mag-arab na kinakailangan na tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Kapag ikaw napuspos ng Espiritu at dapat na tayo, mga kapatid, ay palaging dumadalangin sa Panginoon. Ikaw ay palaging nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Gaano kahalaga ang mga bagay nito? Ang sabi ng Acts chapter 5, verse 13, hanggang 31 o 32, na ganito po ang nagsaad. Dito po sila'y inuusin. Verse 32, 31, siya'y nilapila ng Diyos sa kanyang kanang kamay upang maging prinsip at upang magbigay sa lahat ng Israel at kapatawaran. So chapter 4 siguro, chapter 4, hindi po ito. Pero nandiyan po nito yung Espiritu Santo. Verse 31. Dito po kasi sila'y dumalangin. Kung sila'y dumalangin, dahil inuusig sila, sila ay humingi ng kalakasan. Kalakasan na nagbubuhat sa Diyos, hindi kalakasan na nagbubuhat sa tao. Hindi kalakasan na nagbubuhat sa limutan, kundi sila'y humingi ng kalakasan, kapangyarihan, banal na katapangan upang harapin ang hamon ng buhay na anuman ang mangyari, na pagsubok man, pag-uusig man, anuman ang mangyari, sila'y matapang na kanilang ipahayag ang katwiran, ang Ebanghelyo, na hindi sila hihinto hanggang kamatayan. Sabi po, verse 30, samantalang yung iniingat kanyang kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalagan sa pangalan ng banal na si Jesus. At nang makapanalangin na ay nayanig ang dahon pinagtutupunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na mayroong katapangan ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ang Espiritu ng Diyos ay nananan sa iyo at revive ka, at ikaw ay napuspos ng overflow, at nariyan, humingi ka ng kalakasan, tayo ang witnesses ng Lord, tayo ang mga saksi, bibigyan ka ng kapangyarihan, at ang dapat mamutawid sa ating mga bibig ay ang kadakilaan, ang kabutihan,
ko. Saan ka man makadako? Dahil pinapatubayan ka, ginagabayan ka ng Espiritu ng Panginoon, nag-iingat ka, na kung maaari, huwag kang magkasala, na kung maaari, huwag kang magkamali. Pero mas na talagang nariyan, yung kakulangan, nariyan may pagkakataon na sa halip ng Diyos ang siyang mamuna, yung desisyon natin na papangunahan natin ng Panginoon ay palpak ang nangyayari. Kaya sinabi ko po, ayusin natin lahat kabilang na. Ang mga gadgets na yan, isa na rin ako na minsan talagang may papasosok. Nauubos ang oras ng panahon. Kaya na-mention ko ng ating kapapang gagawa na sabi ni Brother Noel, nandiyan isa demon yun. Totoo po, kung hindi talaga natin makontrol at yan ay gagamitin ng demonyo. Pero kung kaya natin disiplinihin ang ating mga sarili, palagi ko sinasabi noon, if you waste your time, waste your life. Kung sinasayang natin ang oras, sinasayang natin ang buhay. Dahil ang buhay natin ay may kailan. Encourage ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay na maglingkod ng puspusan sa Diyos. Sapagkat darating at darating ang araw kapag tayo ay nagpabayad at hindi nagsumikap. At kapag mayroon kayong pagkakataon na dapat ninyong mahalina na salita ng Diyos at dapat ninyong magawa na sila may sama sa gawain at pagsamba, paglilingkod sa Panginoon, at ito'y ini-ignore ninyo, binabaliwala ninyo, minsan mas sinasang-ayunan pa ninyo na sila'y pumunta sa malayong lugar, magpasyal sa ibang lugar, sa ibang dako. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi nyo maimbita, inaayaan nyo siya. Kung ayaw mo nila, importante magawa ninyo ang katungkulan ninyo, gumawa kayo ng paraan para sila yung makapaglingkod, makapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Hindi ko kayo may ligtas, hindi nyo ako may ligtas, ang Diyos ang nag-aaral na kapagligtas. At ang pagsunod natin sa tulong ng Panginoon, habang at biyaya ng Diyos, tayo ay nagligtas. Konting-konting na naman po ang panahon. Kaya kinakailangan ang lahat. Paulit-ulit ko sinasabi, magsumikap tayo sa tulong natin. Ba nakikita niyo, araw-araw, wala na nito yung mga nanangkanta. Tinataas lang nila yung sarili nila para na. Pero tayo, ang tinataas natin ang Panginoon at tayo man, ay dapat magsumikap upang tayo malakas sa biyaya. Wala tayong may bilhin, wala tayong may katawag sa harapan ng Panginoon. Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place, sa mabuti man at sa masama. So kinakailangan tayo ay makaabot sa sakdalan na nais lang ating Panginoon. So marami pang lilang, diba kilala natin yung Spirit Santo. Kaya napansin ko, at 35